Walang hiya talaga itong si Tambaluslos, mga kababayan, ano? Tipikal na bully, mga kababayan. Ano na ito? Nagbistola na itong diktador, mga kababayan? Kamukha pa naman niya si Kim Jong-un ng North Korea. Sa katawan, mga kababayan, oh, parang magkapatid sila. At bagay na bagay talaga sa kanya, mga kababayan, yung tawag sa kanyang Tambaluslos dahil pinaninindigan niya, mga kababayan, ang pagiging Tambaluslos. Lalong-lalo na sa kanyang propaganda ngayon, mga kababayan, na habang humihingi siya ng motion for reconsideration sa Korte Suprema. Supreme Court, please consider. Oh, ganyan, mga kababayan, ha, ang tono. Humihingi ng reconsideration. I-consider nyo naman, pero kakambal ng paghingi ng konsiderasyon, mga kababayan, ay ang pananakot. Pagbabanta ng isang Tambaluslos, mga kababayan, na kung hindi kayo aayon sa aming kagustuhan, mukhang yan ang pinapalabas, mga kababayan, ay pwede kayong i-impeach mga maestrado dyan. Oh, nagbanta, mga kababayan, na ipa-impeach ang mga Supreme Court justices. Wow, wowie. Tambaluslos talaga. Subukan mo. Oh, subukan mo. Akala siguro ito si Tambaluslos, mga kababayan, no? Siya na talaga ang hari dito sa Pilipinas. Pweh! Ang laki ng pananagutan mo, hudas ka. Panoorin niyo po, ha? Let me say this with candor. O Kim Jong-un. A government of laws cannot allow any branch to become the judge of its own accountability. Oh, ikaw ngayon, daig mo pang presidente. Ito, mga kababayan, ano, ito lang naman talaga ang isa sa mga hudas, mga kababayan, na ugat sa kaguluhan sa Pilipinas. Tatlo sila, Admiral, si Bangag at si Tambaluslos. The Supreme Court is a co-equal branch of government, but its members, like the President, its members, kagaya ng Presidente, and the Vice President, are also impeachable officers. Are also impeachable, kagaya daw ng Presidente at Vice Presidente. Parang nagbabala pa, mga kababayan. Habang humihingi siya ng motion for reconsideration, i-consider nyo naman, ibaliktad nyo yung unanimous decision nyo. Nagbanta. Dahil kung hindi, mukhang ganyan, mga kababayan. Tandaan nyo na impeachable din kayo. Pero pag-usapan natin, kasabay ng paghain ng motion for reconsideration ng Kamara Tambaluslos! ay ang banta ni Tambaluslos na po pwede ring ma-impeach ang mga justices ng Korte Suprema. Ang kapal ng pagmumukha, mga kababayan, ano? Diyos ko, Lord! Ang tanong, tama ba na sasabayan ng Tambaluslos mismo, ang Speaker of the House? Kailan kayo mapapanagot ang Tambaluslos na yan, no? Visit na yan. Sasabayan niya ang paghain ng motion for reconsideration, ang banta na po pwedeng matanggal sa mga posisyon ang mga mahistrado ng Korte Suprema? Pinabantaan sa tingin ko, hindi. Kaya naman pala, mga kababayan, si Laila Saba de Lima, yan din ang pinagpuputak. Putak na rin ni Tambaluslos itong si Saba, mga kababayan. Ang ating Korte Suprema, bagamat sila ay hindi halal ng bayan, ang kanilang katungkulan ay itaguyod yung supremacy ng ating saligang batas. At bagamat makapangyarihan ng House Speaker at ang 300 plus hawak niya lahat, mga kababayan, sa liig. Dahil sila ang nag-iinit. Visit itong Congress, mga kababayan, no? Dapat ito ma-i-abolish na ba? Kung mayroong, mga kababayan, charter change, dapat i-abolish siya, mga congressman. Salot. Nagiging salot na ngayon, mga kababayan. No? Lalong-lalo na't ang kanilang leader ay isang, mga kababayan, Tambaluslos. Ang impeachment complaint, sinabi nga ng Korte Suprema dito sa desisyon ng Duterte versus sa House of Representatives na bagamat ito isang political na proseso, ito'y dapat gawin sa konteksto rin ng ating saligang batas. At sa tingin ko, itong pagbabanta sa Korte Suprema para mabago ang kanilang desisyon ay parang blackmail, no? O threat. Nangyayari kasi ito, mga kababayan, dahil hinahayaan ni BBM. Weak. Ay, anong tawag dyan? Isang malaking pagtataksil sa ating saligang batas dahil hindi naman sinabi ng saligang batas Idisbara mo yan, na Tambaluslos. yung co-equal branch of government na House of Representatives ay gagamitin yung mga kapangyarihan niya para lamang co-equal kayo in terms sa posisyon. Pero hindi ka mas mataas sa konstitusyon, Tambaluslos. Lahat kayo luhod sa konstitusyon. Nagbabanta ka, animal ka talaga. Ang desisyon na gusto nilang manggaling sa Korte Suprema. Huwag naman gamitin
ang kapangyarihan ng Kamara de Representante na Grabe. mag-initiate ng impeachment complaints para i-bully ang mga justices. Bully! Alam nyo, sa totoo lang, kaya lang talaga co-equal branch of government ang ating Korte Suprema, hindi dahil kapareho sila ng resources, pinakamaliit ang budget ng judikatura, wala pa atang 3% of the national budget ang binibigay na budget sa buong judikatura at kasama na yan yung sweldo ng lahat ng mga judges all over the country at yung kanilang mga court personnel. Hindi rin yan dahil siya ay merong national police, wala siyang national police, siya ay umaasa pa rin sa PNP para ipatupad ang kanyang mga desisyon. PNP naman ay sumusunod sa Chief PNP na nasa ilalim ng Office of the President. Wala siyang kapangyarihan sa budget dahil siya ay humihingi rin ng budget sa Kongreso, bagamat meron siyang tinatawag na fiscal autonomy na hindi po pwedeng ipagkait sa kanya yung hinihingi niyang budget para nga magarantiya ang kanyang independensya. Pero co-equal branch of government siya kasi siya lang ang merong kapangyarihan na mag-nullify, na magdeklara na null and void ang gawain ng kahit sinong sangay ng gobyerno kapag ito ay labag sa salig ng batas. At yan ang naging desisyon ng Korte Suprema dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Dahil ang basehan dyan, mga kababayan, is the Constitution. Oh, tambalos-los. Patas lang kayo in terms dyan sa pwesto ninyo. Mga justices, ganyan, congressman, oh. Pero, lahat kayo, under kayo ng Philippine Constitution. Yan ang sundin mo. At sila, ang mga maestrado, ang naatasan na mag-decide dyan kung ano o paano na i-interpret ang Philippine Constitution. Huwag kang umangal, tambalos-los. Yung pagbabanta na kaya nilang i-impeach, yan talaga ay malinaw na pagbubuli sa mga maestrado. Katawan pa lang, bully na. Tsura pa lang, bonjing na bonjing. Bully na masyado, mga kababayan. Usaping legal, gagamitin niya sa pananakot. Bakit mo naman tatakutin ng mga maestrado na gumawa lamang ng kanilang katungkulan na itutuyod nga ang ating saligang batas? Kaya nga. Bilang pinakamataas sa ating lipunan. Alam nyo, itong pagbubuling ito, pwede rin itong maging kriminal, ha? Dahil sige. Dapat kasuhan ito si Tambalos-los, no? Anong ikakaso? Ano kaya ikakaso? Parang bina-blackmail mo ang mga judikatura sa gawain ganyan. No? Na kapag hindi kayo nag-reconsider ng inyong desisyon at hindi pinatuloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, baka kayo rin matanggal sa inyong posisyon. Sa tingin... Ombudsman na yan, no? Ipa-ombudsman si Tambalos-los, mga kababayan. Kaso nga lang, aalis na si Martires. Sino kaya ipapalit ni Ngag-Ngag? Baka si Boying Ying. Ombudsman Boying Rimulya. Lagot ang mga pro-Duterte niyan, mga kababayan. Hindi naman siguro susunod ang ang hukbong sandatahan ng Pilipinas kapag nangyari ang open confrontation na dahil nga hindi magbabalik. Ewan lang natin itong AFP, mga kababayan. Sabi ni VP Sara, alam na daw ng AFP, no, na nakialam si Admiral. Ginamit pa ang AFP, mga kababayan, dun sa alam niyo na, yung extraction, mga kababayan. Alam daw. Tapos alam din daw ng AFP yung bisyo ni BBM. Yan ang sabi ni PRRD. Wala silang ginawa. Okay lang sa kanila. Ang desisyon ng Korte Suprema, i-impeach ng Kamara de Representante ang mga Supreme Court Justices. Unang-una, bago gumalaw ang hukbong sandatahan, dadaan muna yan sa Senado. At sa tingin ko, napatunayan na rin ng Senado sa pamumuno ni Chis Escudero, at meron na akong bagong respeto talaga kay Chis Escudero dahil siya ay merong kapangyarihan na bubuo ng konsenso sa kanyang mga kasama sa Senado. Alam nyo, hindi madali gawin yan. Dahil ang mga senador, yan ay mga independent republics dahil ang kanilang mandato ay galing mismo sa taong bayan na nationally elected sila. So napakahirap na bumuo ng konsensus at nakabuo siya ng konsensus hindi lamang para siya ay ma-re-elect overwhelmingly, na alam ko naman hindi siya gumamit ng kwarta dahil wala namang kwarta yan. Kapwa taga-UP ko rin yan, no? Yan. Wala natin na, sa SONA, para kiniliti ni Admiral si Chis Escudero, mga kababayan. Grabing tawa, palakpak. Kung ilalayo lang ni Chis Escudero ang kanyang sarili, mga kababayan, dyan kina Ngagba at kina Admiral, okay yan, siguro. Siguro lang, may tsansa ka. Pero habang andyan ka, Kilay, huwag kang umasa sa aming suporta. Chis Escudero, kung hindi, ginamit niya yung reason at ginamit niya ang issue ng impeachment. Bakit pa tayo mag-i-impeach na wala naman talagang numero? Bakit pa tayo mag-aaksaya ng panahon? Bakit pa natin itutuloy ang political na proseso na nais mapatuloy ng mga kalaban ng mga Duterte, gayong salungat naman ito sa saligang batas? Di ba? Vindicated si
si Senate President Escudero, si Senator Alan Peter Cayetano nung sinabi nila na parang labag talaga sa saligang batas yung paghahain ng articles of impeachment na sang-ayon sa pang-apat na impeachment complaint. So tingin ko, bagamat nananakot itong Kamara de Representante na hindi dapat gawin dahil ang mga maestrado naman ay sila nga pinakamahina na sa nananakot, nambubuli, nambablackmail. Yan ang term ni Roque. Lamang ay yung kapangyarihan na ideklara na ang gawain ng lehislatura o ng ehekutibo na null and void dahil ito ilabag sa saligang batas. At kapag ginawa ng Korte Suprema ang ganyang kapangyarihan niya, hindi dapat binubuli. Yan ay dapat rinirespeto. But the point being, takutin nyo man ng impeachment ang mga maestrado sa Korte Suprema, narariyan pa rin unang-una ang Korte Suprema. Kung mali na naman ang proseso na gagawin ng Kamara de Representante at nandiyan pa rin ng Senado. Wala sila mahihita mga kababayan. Sasabihin nila, sige, file natin ng impeachment lahat ng judges. Sasabihin ng impeachment ng Korte Suprema mga kababayan. Unconstitutional. Wala mga kababayan, hindi na rin uusad. Sasabihin ng Senado, sanabi ng Korte Suprema, hindi nagpapaulol itong Senado Mabuti naman din mga kababayan Dahil hindi sila nagpapadikta dyan sa tambaluslos. Yung 4 lang. 4 lang ba? O basta less than 10. Dahil yung iba mga kababayan, pakunwari pa. Ang Senado naman, ang siyang uupo bilang mahistrado, para malaman kung talagang dapat bang matanggal sila. At anong gusto nilang gawin? Tanggalin ang lahat ng bumoto doon pabor sa desisyon na yan? Di walang matitira kung hindi yung isa na abstain at saka yung isa na nakabakasyon. So, Tapos, sasabihin nila, mag-a-apply si Bangag mga kababayan ng replacement. Sa lahat. Kay Bangag na lahat mga kababayan ng maestrado ng Supreme Court. Wala nga matitira. Yan ba ang gusto mangyari ni Tambaluslos? Baka naman nakikipagsabuatan sila kay Presidente para maka-appoint ng 13 justices muli ang Marcos Jr. Wow! Pero sa tingin ko, pag yan ang nangyari, magigising kababuyan. Na sandatahan. Na ngayon ay natutulog sa pansitan dahil sila ay matataas ang sweldo at ayaw mawala ang kanilang mga pensyon. Kaya nagbubulag-bulagan, nagbibigibingihan, lalong-lalo na sa tawag ng panahon at doon sa nakasaad sa saligang batas na talagang sila ang protektor ng taong bayan. Dahil sa tingin ko, sapat-sapat ng dahilan para ang hubong-hubong sandatahan ay gawin at gampanin ang kanilang katungkulan sana nga ang sambayanan. Sana nga. So ang tingin ko, kapag nagpilit ang Kamara de Representante, pag binuli ang Korte Suprema para gumawa ng desisyon na sang-ayon sa kagustuhan nila at ipagpatuloy ang impeachment complaint ni Inday Sara, dyan na po magsasalita, hindi lang po mga senador, dyan po magsasalita pati ang hukbong sandatahan at ang sambayan ng Pilipinas. Sambayan ng Pilipinas. Ang akala kasi ng mga dilawan, palibasa ang ingay-ingay nila, may suporta na sila galing sa taong bayan. Wala po. Mga dilawan, mga kababayan, mahilig. Ang taong bayan nag-aantay na. Nag-aantay ang taong bayan, mga dilaw. Ilan lang kayo, mga ungas? Kaya nga po, mahal na mahal pa rin ang taong bayan si Tatay Digong. Hindi nyo ba napapansin yan? Kahit lahat ng mainstream media. Kumusta na pala si Tatay Digong mga kababayan? Natatabunan na ang issue ni Tatay Digong mga kababayan dito sa bagong ingay. Ang ingay ng mga angas. Kumusta na si Tatay Digong? Wala na tayong balita. Si Hanilet mga kababayan, hindi na pinapasok. Wala na tayong update kung kumusta na si Tatay Digong sa loob. Kahit ang daming mga troll sa internet, mahal pa rin ang taong bayan si Tatay Digong. Yung troll mga kababayan sa internet, ChatGPT lang yan. Yan po yung nagpapatunay na kahit kano kayong kaingay, hindi po kayo mayorya ng taong bayan. Ang mayorya ng taong bayan the noisy minority. Ay hirap na hirap the na bully makakain minority. 3 beses isang araw. Yung latest survey na naman po, 1 sa 2 Pilipino nagugutom. Ako, gutom ako ngayon. Diet. 50% ng ating taong bayan, 49 to be more exact, ayon sa SWS, ang nagugutom. Sa tingin Kasama ninyo, na ako. papakailaman ng taong bayan yung mga issue na sinasabi ninyo na dapat ma-impeach sa Inday Sara? Bakit? Pag na-impeach ba sa Inday Sara, mababawasan ang hanay ng mga nagugutom? Kakain muna tayo. Nagutom akong bigla mga kababayan dito sa pinagsasabi ni Roque. Masarap kaya yung litsong buhaya? Balita natin, saan makakakain ng buhaya mga kababayan na
Yang parang exotic food. Yung buhaya talaga ha. Crocodile. Oh, kainin natin. Ng buhay. Aber, sabihin nyo nga, Asin at suka lang mga kababayan. Kakainin natin ng buhay. Itong mga buhaya maubos. pag na-impeach ba si Inday Sara, magkakaroon Wala ang gutom ng natin. mas maraming trabaho, magkakaroon ba ng mas mataas na sweldo ang ating mga manggagawa? Hindi po. Ang problema pa rin ay yung sakit ng tiyan dahil sa kagutuman. At yan ang dapat binibigyan ng Wala solusyon i-remind ng ng gutom, Kamarang Rocky. Representante Oh. ni Tambaluslos bilang speaker at ng Kongreso bilang isang Ito mga buhaya sa kongreso mga kababayan, ano? Busog na busog na. Kumakain pa rin. Diyos ko. Continuous hunger mga kababayan. Punong-puno na pala ang tiyan. Pero hungry pa rin sa pera. institusyon dahil ang Kongreso po, ang kanilang kapangyarihan talaga ay para gumawa ng mga polisiya na nagbibigay solusyon. Bakit sa humahawak problema sila ng taong budget? bayan at hindi ginagamit ang proseso ng impeachment para sandata laban sa mga kalaban. Diba? Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Kakain muna tayo. Post your comments below.